Good morning! Morning! Yun isang mapagpalang umaga at araw sa ating lahat. I hope na naipanalangin natin ang ating mga sarili bago tayo nagtungo dito. Sinong ginawa yun? Amen! Na dapat bago tayo pupunta sa mga gawain, hindi lamang every Sunday worship, kundi sa anumang gawain, dapat ipinapahanda natin yung ating buhay sa Panginoon. Amen? Amen! Excited na ba sa mensahe ng Lord? Sa umagang ito? Amen. Ngayon po, sa umagang ito, mga kapatid, ay ang gusto ko pong ibahagi ay again, matatagpuan po sa Psalm 138, verse 8. So, let me read sa King James Version. Sabi ko rito, "The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands." Papuri sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, umagang ito, mga kapatid sa Panginoon, ang gusto ko pong ibahagi ay pinamagatang. Pakibasa po. The God who finishes what He begins. The God who finishes what He begins. Isa po sa pinakamahirap na tanggapin, mga kapatid, sa buhay ay ang mga bagay na tila hindi na natapos. Marami ang nagsisimula ng may sigasig o kasiglahan, ngunit humihinto sa gitna ng kanilang paglalakbay o ng kanilang journey. May mga pangarap na kung minsan, hindi natutupad. May mga plano na napuputol at mga pangakong hindi natutupad dahil saan? Dahil sa kahinaan natin. Dahil sa kahinaan ng isang tao. At dahil dito, matiling isipin ng marami sa mga tao, Kristiyano man o hindi, na baka ganun din ang Diyos. Na maaaring simulan niya ang kanyang gawain, ngunit hindi niya ito tapusin. Na kapag dumating ang isang matinding pagsubok o suliranin, paulit-ulit na pagkabigo, o mahabang panahon ng paghihintay, maaaring dumating sa ating kaisipan ang tanong na, patuloy pa bang kumikilos ang Diyos sa aking buhay o hindi na? Ngunit mga kapatid sa Panginoon, malinaw po sa ating teksto sa Psalm chapter 138 verse 8 na kung saan ay nagbibigay ng isang matatag na katiyakan na taliwas saan? Sa ating mga pangamba. Malinaw po na itinuturo po nito na ang Diyos ay hindi katulad natin. Na ang Diyos ay hindi katulad ng tao na kapag ang tao ay nangako, napapako. O sa madaling salita, hindi na itutuloy o hindi natutuloy. So dito po makita natin na ang kanyang layunin ay hindi nabibigo. Ang kanyang mga pangako ay hindi napuputol. At ang kanyang mga gawa ay hindi iniiwang. Hindi tinatapos. Amen? Kaya ang Diyos na tumawag sa kanya pong bayan ay siya rin Diyos na magdadala sa kanila hanggang sa katuparan ng kanyang banal na layunin. At ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan o kakayahang manatiling matatag, mga kapatid. Bagkus, saan? Sa katapatan ng Diyos na hindi kailanman nagbabago. Magpabago-bago man ng mundo, panahon o oras o sitwasyon, ang katapatan ng Diyos ay hindi magbabago. Amen. Amen? Now, kung babalikan po natin yung konteksto sa Psalm chapter 138, mga kapatid, ito po isang malinaw na awit
awit po ng pasasalamat ni David bilang tugos sa katapatan ng Diyos sa kanya pong buhay. So, kung babasahin po natin sa buong kabanata, pinupuri niya ang Panginoon dahil sa kanyang katotohanan, kagandahan loob at pagtugon sa kanyang mga prayers o sa kanyang mga panalangin. At dito po, malinaw din natin na makikita na kinikilala po ni David na ang bawat tagumpay at bawat pagliligtas, na kanyang naranasan ay hindi po bunga ng kanyang sariling kakayahan o kalakasan o katalinuhan o katanyagan. Ito po'y kakayahan, kalakasan, at higit sa lahat, ito po ay biyaya ng ating Diyos. Kaya po dito sa talata 7, ipinahayag niya na kahit siya ay lumakas sa gitna ng maraming pagsubok o kahirapan, iniingatan pa rin siya ng Panginoon at hindi nangangalugan, mga kapatid, na wala siyang pagsubok. Sa halip, ipinapakita nito ng presensya ng Diyos ay nananatili sa gitna ng mga pagsubok. Kaya po pagdating doon sa talata 8, ang kanyang pagtitiwala, kung mapapansin po natin, ay umabot na sa rurok. Ang pagtitiwala ni David o ni Haring David ay umabot na sa rurok nito. Hindi lamang siya naniwala na siya ay tutulungan ng Diyos ngayon, kundi naniwala siya na naniwala siyang tatapusin ng Diyos ang lahat ng kanyang layunin para sa Kanya. Kaya kung papansinin po natin yung salitang perfect, the Lord will perfect that which concerneth me, sa King James translation, ang salitang perfect po ay mula po sa original translation from the Hebrew word gamar o gaymar, na nangangahulugan sa Tagalog, gaganapin niya o dadalihin niya sa lubos na katuparan. Ibig sabihin, tatapusin niya. Samantala, ang salitang mercy, sa original translation from the Hebrew word hesed, na tumutukoy po sa tapat o tipanan at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos sa kanya pong bayan. Kaya dito po, ang katiyakan po ni Haring David ay hindi po, mga kapatid, hindi po nakabatay sa kanyang sariling katapatan. Hindi nakabatay sa kanyang sariling kalakasan. Kundi saan? Katulad po na sinabi ko kanina, kundi sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Bagamat po tumutukoy ang mga talata, kung papansinin niyo po, bagamat tumutukoy ang mga talata sa personal na karanasan ni Haring David bilang hari at lingkod ng Diyos, ang prinsipyong ito ay natupad naman ng lubos. Kanino? Sa bugtong na anak ng Diyos. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, ang Diyos ay hindi lamang tumutupad ng mga pangako kay David, kundi tinutupad din ang kanyang dakilang layunin ng pagtubos para sa lahat ng mga sumasampalataya. Bago tayo magdako sa pinakamensahe ng Lord, ano ba yung core problem dito? Ano ba yung problema dito? Ano ba yung issue? Sa next slide, basa po ba ninyo? Ako po hindi ko po basa dito. Hindi ko siya basa dito, pero dito ko lang babasahin. Nasa manuscript. Ang pinakamalalim na suliranin ng tao ay hindi lamang ang kanyang pagsubok, kundi ang kanyang pagdududa sa katapatan ng Diyos. At dahil sa ating limitadong pananaw at makasalanang puso, mga kapatid, madalas nating isipin ang ating kahinaan, kabiguan o paghihirap o mahihirap na kalagayan ay maaaring makapigil sa katuparan ng layunin ng Diyos. Sa halip na magpahinga sa kanyang katapatan,
madalas tayong umaasa. Saan? Sa sarili po nating kakayahan. Hindi ba't madalas ganun naman talaga? Na kapag umasa tayo sa sarili natin strength or understanding, at kapag nag-fail tayo, bumagsak tayo, sino sisisihin natin? Ang Diyos. Ano po yung central proposition here, mga kapatid? Sa next slide na. God, what? Faithfully brings to completion every purpose He has ordained for His people because His covenant, what? Love endures forever. Kaya po dito, mga kapatid, ang pangunahing mensahe ng ating talata, no, sa Psalm 138 verse 8, ay ang Diyos ang mismo ang garantiya ng katuparan ng kanyang layunin. Hindi tayo. Hindi po sinasabi ni Haring David na matatapos ang gawain ng Diyos dahil siya ay magiging matatag, kundi dahil ang Panginoon ay tapat at makapangyarihan. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos na nagsimula ng kanyang gawain ay siya rin magdadala nito sa ganap na katuparan ayon sa kanyang banal na layunin. Kaya po, mga kapatid sa Panginoon, ang katiyakan ito ay nakaugat sa walang hanggang hesed o mercy ng Diyos. Ang kanyang tipanang pag-ibig na hindi nagbabago kailanman. At dahil dito, ang mga mananampalataya, tayo po ay maaaring mamuhay ng may kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman tumitigil sa kanyang gawain. God is always at work. Siya ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Kaya po, mga kapatid sa Panginoon, ang dakilang katotohanan ito ay nahayag again ng lubos sa ating Panginoong Hesus Kristo, na hindi lamang tumapos ng gawain sa pagtubos doon sa krus ng Kalbaryo, kundi patuloy din gumagawa sa buhay ng kanyang bayan. Sino yung bayan na yun? Tayo na mga sumasampalataya hanggang sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Kung gayon, mga kapatid sa Panginoon, saan po kaya nakasalalay ang katiyakan ni David? Hindi sa kanyang lakas, karanasan, o katapatan. Kaya ang unang katotohanan itinuturo sa atin ng talata o ng mensahe ng Diyos sa umagang ito ay ang mismong Panginoon. Ang kumikilos upang ganapin ang kanyang layunin para kanino? Sa kanyang bayan. Kaya dito po tayo papasok sa unang mensahe ng Lord sa umagang ito. Sa next slide na. Pakibasa po, mga kapatid. God faithfully completes His purpose for His people. Kung papasanin po natin, kung babalikan natin yung text, sabi po dyan ni David, the Lord will perfect that which concerneth me. No, according to sa King James translation. Tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, sa next slide po na, ang Diyos mismo ang tiyak na magdadala sa ganap na katuparan ng bawat layunin kanyang itinakda para sa kanyang bayan. Sapagkat ang kanyang mga layunin ay hindi kailanman mabibigo. Nabigo na po ba ang layunin ng Diyos? Napakalagang pansinin po natin, mga kapatid, ang unang salita na ginamit ni Haring David. Di ba sabi niya, the Lord?
no? Kung mas magiging critic tayo at uunawain natin yung konteksto. Sabi niya, the Lord, hindi nagsimula si David sa kanyang sarili, kundi sa Panginoon. So ang pangalang Lord o Yahweh ay pangalan ng Diyos at Tipan. Ang Diyos na nanatiling tapat sa kanyang mga pangako sa lahat ng saling lahi. Ito po ang parehong Diyos, mga kapatid, na tumawag kina Abraham na nagligtas saan? Sa Israel mula sa Ehipto at nangakong hindi iiwan ng kanyang pong bayan. Kaya, ano po? Kaya ang pundasyon ng pagtitiwala ni Haring David ay hindi sa kanyang sarili, kundi sa karakter ng Diyos at hindi sa kanyang sariling kalagayan. Sinabi ba po niya, di ba? Na sinundan niya doon, the Lord will what? Will perfect. So yung pandiwang will perfect ay nagpapahayag po, mga kapatid, ng katiyakan. Hindi ito posibilidad, kundi ito po ay malinaw na pangako ng Diyos. Kaya kung babalikan po natin yung original translation ng Hebrew word na salitang gamar, ito po ay nangangahulugang tatapusin ng Diyos, gaganapin ng Diyos, o dadalhin sa lubos na katuparan. At malinaw po na pinapakita nito, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi gumagawa ng kalahati lang. Tinatapos niya. Amen? Amen. Kaya yung plano ng Diyos sa buhay mo, hindi po hanggang kalahati lang. Napakalaki ng plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. At si Lord, kapag nangako, kapag nagplano, tinatapos niya. Tinatapos ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, ang lahat ng kanyang sinisimulan ay kanyang tinatapos ayon sa kanyang banal na layunin. Kaya kung papasanin din po natin yung pariralang that which concerneth me, no, sa King James translation, ay hindi po tumutukoy saan? Sa bawat personal na pangarap po ni Haring David, kundi sa lahat ng ipinasya ng Diyos tungkol sa kanyang buhay. Ibig sabihin, sa kung ano yung plinano ng Diyos sa kanyang pong buhay. Kaya po bilang hari ng Israel at lingkod ng Panginoon, alam niya ang kanyang buhay nasa ilalim ng soberanong kamay ng ating Panginoon at layunin ng Diyos. Kaya ang kanyang kapanatagan, mga kapatid, ay hindi po nakasalalay sa kanyang sariling mga plano. Bagkus, ito po'y nakasalalay sa plano ng Diyos para sa kanya. Kaya po mahalaga rin po na mapansin po natin, mga kapatid, na hindi po sinasabi ni Haring David kung paano at kailan gagawin ng Diyos yung kanyang plano. No? Hindi niya hinihingi ni David ang lahat ng detalye ng Diyos sa kung anong plano niya o sa kung anong layunin niya sa kanya pong buhay. Ang kanyang pananampalataya, kung mapapansin po natin, ay nakasentro sa kung sino ang Diyos. Hindi sa pamamaraan ng Diyos. Tandaan po natin, ito po ang tunay na pananampalataya. Ang magtiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang buong larawan. Yun ang tunay na pananampalataya. Kaya po sa konteksto po ng awit, mga kapatid, katatapos lamang po sabihin ni Haring David na siya ay lumalakad sa gitna ng mga pagsubok o maraming suliranin sa buhay. Kaya ang talatang ito po ay hindi pangako ng buhay na walang pagsubok, mga kapatid, sa Panginoon. Sa halip, ito po ay katiyakan na walang pagsubok ang makakapigil sa katuparan ng layunin ng Diyos.
Hindi ba't napakasarap pakinggan nun? Wala kang pagsubok o walang pagsubok na malaki na pwedeng dumating sa buhay mo na makapipigil sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Ang bawat paghihirap ay ginagamit ng Panginoon bilang kasangkapan upang may sakatuparan ng kanyang banal na layunin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya po mga kapatid, sa liwanag po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, again, ang katotohanan ito po ay lubos na nahayag sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay hindi lamang po nangako ng pagtubos, isinakatuparan niya ito sa pamamagitan ng perpektong buhay ng ating Panginoon, ng kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So kung naging tapat ang Diyos sa kanyang pinakamalaking pangako, lalong makatitiyak tayo na mga sumasampalataya na magiging tapat siya sa lahat ng kanyang layunin para sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide na, hindi ang katiyakan ang garantiya ng ating kinabukasan. Ang hindi nagbabagong katapatan ng Panginoon ang siyang tumitiyak na matatapos ang kanyang layunin sa ating buhay. Meron pong isang manggagawa na gumagawa ng mga obra maestra. Habang tinitignan ng iba o ng marami ang hindi pa natatapos na kanyang proyekto, iniisip nila na wala naman direksyon yung kanyang ginagawa. Ngunit ang gumagawa nito ay nakikita ang kabuuang disenyo ng kanyang ginagawa mula pa sa simula. Ang bawat hiwa, ang bawat sukat, ang bawat proseso ay bahagi ng iisang layunin. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, ganun din sa ating Panginoong Diyos. Maaring hindi pa natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating pong buhay. Ngunit nakikita niya ang kabuuang larawan ng kanyang binubuo ng kanyang layunin. Kaya tinuturuan mo tayo ng Diyos na na tayo ilubos na magtiwala at manampalataya sa kanyang ginagawa, sa kanyang proseso, sa kanyang mga pangako. At makikita po natin ang parehong katotohanan ito sa Pilipos. Sige po sa next slide na. Pakibasa po mga kapatid. And surely He who began a good work in you will bring it to completion until So again, makikita rin natin ang parehong katotohanan ito sa tekstong yan. Sa Philippians chapter 1 verse 6 na kung saan ipinahayag po ni Apostol Pablo na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa kanya pong bayan ay siya rin magdadala nito hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tandaan po natin mga kapatid na ang katiyakan ng mga mananampalataya ay hindi po nakasalalay sa tibay ng kanyang pananampalataya o ng pananampalataya ng buhay ng bawat isa po sa atin, kundi sa katapatan ng Diyos na siyang pinagtitiwalaan ng kanyang pananampalataya o ng ating pananampalataya. Now, ano po yung reflection nito sa atin mga kapatid? Mahalagang katanungan. Sa next slide na. Kapag ang iyong buhay ay tila puno ng paghihintay at hindi mo nakikita katuparan ng layunin ng Diyos, nananatili ka ba nagtitiwala sa kanyang katapatan o mas pinagtitiwalaan mo ang iyong kasalukuyang nararamdaman kaysa sa kanyang mga pangako?
Tayo na lamang po mga kapatid. Siya ang tunay na makakasagot nito. Kung ano ba yung status ng ating buhay pananampalataya ngayon sa Panginoon. Kung lubos ba tayo nagtitiwala sa Kanyang katapatan, o dinidepende natin ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa Panginoon, depende sa kung ano yung sitwasyon natin. Nauna po ang aplikasyon nito sa ating mga kapatid. Una, pakibasa po. Trust God's purpose more than your present circumstances. Kapag tila po magulo ang iyong buhay, kapatid, wag naman nawa nahusgahan agad natin ang katapatan ng Diyos batay sa ating kasalukuyang kalagayan. Na kung minsan, di ba, kapag tayo naghihirap, feeling natin hindi faithful si Lord. Kapag tayo ay kumbaga, masyado tayong binabatbat ng maraming pagsubok sa buhay. Depende kung ano yung issue sa buhay natin. Feeling natin, si Lord hindi ganun ka-faithful sa ating pong buhay. Tandaan po natin mga kapatid na ang Diyos ay madalas gumagawa sa Kanyang pinakamalalim na gawain sa gitna ng paghihirap. Na kung saan ang bawat pagsubok ay nasa ilalim ng Kanyang soberanong kamay. At ginagamit niya ito upang may sa katuparan ng Kanyang dakilang layunin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya sa halip, mga kapatid, na mawalan po tayo ng pag-asa sa kabila ng mga paghihirap, piliin mo pa rin magtiwala sa Kanyang mga salita at mga pangako. Tandaan po natin, ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita, kundi kanino? Sa katapatan ng ating Panginoon. Ikalawa, submit your plans to God's greater purpose. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Huwag mong ipilit ang sarili mong plano kung malinaw na iba ang direksyon na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Uulitin ko po. Huwag mong ipilit ang iyong sariling plano kung iba naman ang direksyon na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Tandaan po natin ito mga kapatid. Sa next slide na, ang tunay na kapanatagan ay matatagpuan hindi sa pagtupad ng ating kagustuhan, kundi sa pagsunod. Saan? Sa Kaniyang kalooban. Kaya tandaan po natin mga kapatid, na magtiwala, patuloy po tayo magtiwala na ang plano ng Diyos ay higit na mabuti kaysa sa anumang maaari natin pwedeng isipin. At habang isinusuko natin ang ating buhay sa Kanya, lalo nating mararanasan ang Kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi kailanman at hindi kailanman magkakamali sa Kanyang layunin. Tayo po, malaki ang chances na tayo po ay magkamali sa bawat pinipili nating landasin o sa mga desisyon natin sa buhay. Pero ang Lord, never, ever na magkakamali at hindi talaga siya magkakamali sa Kanyang layunin. Kaya tandaan po natin to mga kapatid, sa next slide na, God, what? Sige po, pakibasa. God unfailingly accomplishes every purpose He has ordained because He is sovereign and can never be God unfailingly accomplishes every purpose He has ordained because His sovereign will can never be frustrated. Hanggang sa puntong ito, mga kapatid, sa Panginoon,
nakita po natin ang katiyakan ni Haring David. Natatapusin ng Panginoon ang kanyang layunin sa kanyang pong buhay. Ngunit, may mahalagang tanong na kailangan sagutin din mismo ng teksto. Ano ang batayan ng katiyakan ito? Bakit kaya lubos ang pagtitiwala ko ni Haring David na hindi mabibigo ang gawain ng Diyos? Kung papansin ninyo po, sige, balik tayo dun sa talata, no? Punta kayo sa mga Bible po ninyo. Hindi iniwan ng talata ang tanong na yan na walang kasagutan. Agad din po itinuro ni Haring David ang pundasyon ng kanyang pananampalataya. Hindi ba sinabi niya sa King James translation, Thy mercy, O Lord, endureth forever. So dito po, malinaw po na ipinapakita nito na ang katiyakan ng katuparan ng Diyos ay hindi lamang dahil siya ay makapangyarihan, no? Kundi dahil ang kanyang tipan, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at hindi nagbabago. So kung ang unang bahagi po ng talata o ng mensahe ng Lord, mga kapatid, ay nagpapakita ng gawain ng Diyos, yung ikalawang bahagi naman po ng mensahe ng Lord o ng ating talata ay naghahayag ng katangian ng Diyos na siyang garantiya ng gawain niya. At dahil dito, maaari po nating pag-aralan at tignan ang ikalawang bahagi ng katotohanan nito sa susunod na mensahe ng ating Panginoon sa next slide po atin. Pakibasa po mga kapatid. God's everlasting covenant love guarantees the completion of His work. So kung babasahin po ulit natin yung ating text, so Thy mercy, O Lord, endureth forever, for that the works, or forsake not the works of Thine own hands. Tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po atihan, na ang Diyos ay tapat na tinatapos sa kanyang gawain, sa kanyang bayan, sapagkat ang kanyang tipanang pag-ibig ay walang hanggan at hindi kailanman nagbabago. So kung papasilin po natin mga kapatid na matapos po ipahayag ng Haring David ang kanyang katiyakan na tatapusin ng Panginoon ang kanyang layunin, agad niya pong ibinigay ang dahilan na ito. Di ba sabi niya, again, Thy mercy, O Lord, endureth forever. Hindi po, mga kapatid, hindi po aksidente ang pagkakasunod ng mga salitang ito na kanyang binanggit. Ang katiyakan ng unang talata o ng unang kanyang mga sinabi ay nakaugat saan? Sa katotohanan ng ikalawang bahagi. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ang malinaw na magdadala sa katuparan ng kanyang layunin dahil ang kanyang awa ay walang hanggan. Kaya po kung papasilin natin yung salitang mercy, no, na kung saan sa original translation from the Hebrew word hesed, ay isa sa pinakamayamang salita sa lumang tipan, no, sa Old Testament. Hindi lamang ito tumutukoy sa habag o kabaitan ng Diyos. Ang hesed ay tapat, tipanan at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos sa kanya pong bayan. At ito ay pag-ibig na nakabatay sa kanyang sariling karakter at sa kanyang tipan. Hindi sa pamamagitan ng pagiging karapat-dapat ng isang tao o natin. Kaya po mga kapatid, ang pag-ibig na ito ay nananatili kahit tayo po ay mahina. Kahit tayo ay nadadapa. O kahit tayo ay dumaranas sa napakatinding pagsubok. Mapapasin din po natin na idinagdag pa po ni Haring David. Ano? Ang mga salitang endureth.
endureth forever. Na kung saan ipinapakita nito na ang awa ng Diyos o ang mercy ng Diyos o ang hesed ng Diyos ay hindi nauubos sa paglipas ng panahon. Hindi ito lumalakas kapag tayo ay masunurin at humihina kapag tayo ay nabibigo. Tandaan po natin mga kapatid na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang banal na karakter at ang kanyang katapatan ay nananatiling pareho. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanpaman. Dahil dito, ang kanyang mga pangako ay nananatiling tiyak. Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago. So pagkatapos na nanalangin o manalangin ni Haring David, pansinin po natin yung huling kanyang pagkakasabi o yung kanyang sinabi. Forsake not the works of thine own hands. Hindi po ito mga kapatid na panalangin o hindi ito panalangin ng pag-aalinlangan sa Panginoon, kundi mapagkumbabang pagtitiwala na kung saan inaamin po ni Haring David mga kapatid na siya ay gawa ng Diyos at umaasa siya ang Diyos ang magpapatuloy ng kanyang sinimulan. Kaya po yung salitang works of thine own hands ay nagpapaalala na na ang Diyos ay may lalang at ang Diyos rin ang kumikilos sa buhay ng bawat sumasampalataya. So kung ang sinimulan ng Diyos, yun din, o kung ano ang sinimulan ng Diyos, rather, yun din ang kanyang pananagutan ayon sa kanyang tipan. Kaya kung papansinin po natin mga kapatid sa Panginoon, yung pagiging balanse. Yung pagiging balanse ng mga talata at ng kanyang sinasabi. May katiyakan si David nakikilos ang Diyos. It's a good thing. Pero po, napansin nyo ba? Kahit merong katiyakan si David na may sasakutuparan pa rin ng Diyos yung kanyang ipinangako, alam niyo po yung napansin ninyo, o kung napansin po ninyo, siya pa rin ay nananalangin. Nananalangin pa rin siya. Na kung saan ipinapakita po nito ng pananampalataya sa sovereign Lord o sa soberanya ng Diyos ay hindi nag-aalis ng panalangin. Sa halip, lalo nitong hinihikayat ng mga mananampalataya na kahit meron tayo katiyakan sa Diyos, dapat patuloy pa rin tayo lumalapit sa Kanya. Tandaan po natin ito mga kapatid. At pakibasa. Sa next slide po atin. Panalangin ng kataan, pagbahagi natin sa bahay ng Diyos, habang nagtitiwala sa kanyang katapatan. Ang panalangin ay paraan ng pakikibahagi natin sa gawain ng Diyos habang nagtitiwala sa kanyang katapatan. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, ang dakilang katuparan ng katotohanan ito ay makikita at matatagpuan po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng bagong tipan ng kanyang dugo, ipinakita niya o pinakita ng Diyos ang ganap na hesed. Ang ganap na hesed sa kanyang pong bayan. Na sa krus, hindi lamang pinatawad ang ating mga kasalanan, tiniyak din ng Diyos na ang kanyang mga tinubos ay iingatan hanggang sa wakas. Kaya po mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo na kung saan ipatuloy na namamagitan sa atin, sa kanyang bayan, sa lahat ng mga sumasampalataya, ay malinaw na kung saan walang sino mang makakaagaw sa atin mula sa kanyang mga kamay. Kaya tandaan po natin, sa next slide, pakibasa po. At
ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa tibay ng ating kapit ni Kristo, kundi sa tibay ng kapit ni Kristo sa atin. Ang ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa tibay ng ating kapit kay Kristo, kundi sa tibay ng kapit ni Kristo sa atin. Sa next slide na rin, na ang Diyos ay hindi naman nagsisimula ng kanyang gawain. Tandaan natin ang kanyang walang hanggang tipanong pag-ibig, ang garantiya na ito ay kanyang tatapusin. Meron pong mag-ama na kung saan yung magtatay ay yung anak niya tinuturuan niyang maglakad. Maraming beses itong nadapa sapagkat siya po ay bata pa, no? At habang tinuturuan niya ito, bumabagsak ito sa lupa. At sa tuwing ito'y bumabagsak, anong ginagawa ng kanyang ama? Siyempre, hindi siya iniiwan. Inaalalayan siya ng kanyang tatay. At siya po ay tinatayo. Inaalalayan. At patuloy na inaakay hanggang sa po ay matuto maglakad, yung kanyang anak. So, ang dahilan ng kanyang pagbangon ay hindi yung kanyang sariling lakas, kundi yung pag-ibig ng kanyang ama. Alam niyo po mga kapatid, higit pa po rito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag ang kanyang mga anak ay nadarapa dahil sa sarili po nating kahinaan, hindi niya tayo tinatakbil. Sa kanyang walang hanggang awa, patuloy niya tayong itinatayo. Kahit tayo po ay nadadapa. Itinutuwid kapag tayo nagkakamali. At hinuhubog hanggang sa matapos ang kanyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po sa Roma, pakibasa po, kapatid. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor principalities, nor things above, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Dito po sa Roma 8 verses 38 to 39. Malinaw po mga kapatid na ipinahayag po ni Apostol Pablo na walang kamatayan, buhay, mga anghel, kapangyarihan, kasalukuyan o hinahanap ang makapag-ihiwalay sa atin. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos na nasa ating Panginoon sa Kristo. So ang pag-ibig na iyon ay ang parehong katotohanan ipinahayag po ni Haring David sa salitang Hesed. Ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang tipan sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. At dahil dito, tayo po na mga mananampalataya, mga kapatid, ay maaaring mamuhay ng merong malinaw na katiyakan at pag-asa kahit sa gitna ng maraming suliranin o mga pagsubok sa ating pong buhay. Kaya tandaan po natin mga kapatid, sa next slide na, kapag ikaw ay nadadapa dahil sa kasalanan, panghihina o matinding pagsubok, saan ka ba tunay na kumakapit? Sa sarili mong kakayahang bumangon o sa walang hanggang awa ng Diyos na nahayag sa ating Panginoong Heso Kristo? Nauna po ang aplikasyon nito mga kapatid sa atin. Una, pakibasa po mga kapatid. Depend daily on God's covenant mercy. Tandaan po natin ito mga kapatid. Araw-araw po nating alalahanin ang iyong katayuan sa harap ng Diyos ay bunga ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at hindi ng iyong sarili o ng iyong sariling kabutihan. Kaya kapag tayo po ay nagkasala, naway wag po tayong lalayo sa Diyos dahil sa hiya, kundi patuloy tayong lumapit sa Diyos na may pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. At ang Kanyang awa ay hindi po nauubos
at sapat sa bawat araw. Kaya po ang patuloy na paglapit sa Diyos ay tanda po ng pagtitiwala sa Kanyang biyaya. Habang lalo natin nakikilala ang Kanyang hesed o ang mercy o ang awa ng Diyos, lalo tayong magiging mapagkumbaba at mapagpasalamat sa Kanya. Ikalawa, live with confidence in Christ's finished work. Isa pong malinaw na paalala po sa ating mga kapatid sa Panginoon na tayo po ay dapat mamuhay ng may katiyakan sapagkat ang ating pag-asa ay nakasalalay sa natapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na natin kailangan patunayan ng ating sarili na tayo dapat tanggapin ng ating Diyos. Tinanggap na tayo ng Ama dahil sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo na ibinaling sa lahat ng mga sumampalataya o mananampalataya. At dahil dito mga kapatid, maaari na tayong maglingkod sa Diyos na may kagalakan at hindi dahil sa anumang klaseng takot. Ang katiyakan ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng lakas sa atin upang ang bawat isa po sa atin ay makapagpatuloy sa kabanalan na hinihintay ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tandaan po natin sa next slide na God, sige po pakibasa. God is true, people by His everlasting covenant love, perfectly in Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, malinaw po na ipinapakita ng ating talata ng Psalm 138 verse 8 na ang katiyakan ng mga mananampalataya ay may dalawang matibay na pundasyon. Ang soberanong layunin ng Diyos at ang kanyang walang hanggang tipan o tipang pag-ibig. At dahil dito maaari tayong mamuhay ng may pagtitiwala sapagkat ang Diyos ay nagsimula ng kanyang gawain ay siya rin na magdadala rin nito sa ganap na katuparan. Ang sinimulan ng Diyos ay tatapusin ng ating Diyos. Kaya po sa Psalm 138 verse 8, ito rin po ay nagtuturo ng ating pag-asa ay hindi kailanman nakaugat sa ating sariling kakayahan, kalakasan, o katalinuhan, o sariling tagumpay, o katapatan sa buhay. Tandaan natin na ang katiyakan ay matatagpuan sa Panginoon na hindi nagbabago sa kanyang karakter at hindi nabibigo sa kanyang mga layunin. Tandaan rin po natin na ang Diyos ay malinaw na kumikilos sa bawat yugto ng ating pong buhay. Ito man ay sa panahon ng kagalakan at maging sa gitna ng pagdurusa ng ating pong buhay. Walang pangyayari ang walang kabuluhan sa ilalim ng kanyang soberanong pamamahala. Ang bawat pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang ikaw at ako ay ihanda. Ihanda tayo para saan? Sa layuning itinakda niya mula pa noong una. Kaya tayo po ng mga mananampalataya ay maaaring magpahinga. Hindi dahil alam niya ang lahat ng mangyayari, kundi dahil kilala niya o kilala niya ang Diyos na may hawak ng lahat ng mangyayari. Kaya bilang pagtatapos sa ating teksto, ito po ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa kay Haring David mismo. Itinuturo din ito ang mas dakilang katuparan sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo, ang ganap na kapahayagan ng walang hanggang hesed o mercy o awa ng Diyos na sa kanyang perpektong pamumuhay, kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay, tinapos niya ang gawain ng pagtubos para sa kanyang bayan nang sabihin niya doon sa krus, "It is finished." Ngunit ang kanyang gawain ay hindi natapos sa krus lamang. Bilang tayo po, o siya po, ating Panginoong Hesus,
Patuloy po siyang namamagitan para sa kanya pong bayan. Nagpapabanal sa kanila o sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at iniingatan tayo hanggang sa araw ng kanyang muling pagbabalik sa kanyang second coming. Na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa kanyang mga anak ay siya rin magdadala nito sa ganap na kaluwalhatian. Kaya ang ating pag-asa, mga kapatid, ay hindi po nasa kakayahan ng kung sino man o kung tayo po ay mananatiling tapat, kundi sa katapatan ng ating Panginoong Jesucristo na kailanman ay hindi nagbabago. Maaring, mga kapatid, maaring may mga bahagi sa iyong buhay na tila siguro hanggang ngayon ay hindi pa buo. Maaring may mga panalangin na hindi pa nasasagot. Mga luha na maaaring hanggang ngayon ay hindi pa napapawi. At mga laban na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Ngunit tandaan po natin, matatag na pangako, tandaan po natin ang matatag na pangako ng Diyos dito sa ating talata. Hindi ba sinabi niya, the Lord will perfect that which concerneth me. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa kanyang mga anak. Hindi nga tayo sinubukan ng Panginoon sa Kristo eh. Tama po ba? Kahit sobrang hirap na, kahit sobrang sakit na, lahat na sana tayo ay nakaranas, lahat ay pinasan niya na. Sinalo niya ng lahat, inako niya ng lahat. At kahit gaano nakasakit, hindi niya tayo sinubukan. Ang kanyang hesed ay walang hanggan at ang kanyang layunin ay kailanman ay hindi magbabago. Kaya ang pagtitiwala natin, nawa, sa ating buhay ay naway patuloy nating iangkla sa ating pong Panginoon Jesucristo. Ang Diyos na tumawag sa atin ay siya rin Diyos na mag-iingat sa iyo. Kaya nawa, magpabanal tayo, sa ating pong Panginoon. Patuloy tayo na isalig, ibigay ang ating pong buhay sa Kanya. Sapagkat ang Diyos na siyang nangako at again, siyang tumawag at nagdala sa atin sa ating kinatatayuan ngayon o sa kung ano man ang puso ng ating pong buhay ngayon, magdadala sa atin hanggang sa ganap na katuparan ng kanyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, sa kanya lamang ang kaluwalhatian. Soli Deo Gloria. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras pagkakataon nito. Salamat sa pagpapaalala na ikaw ang Diyos na kung saan nagpasimula ng iyong gawain na siya rin namang tatapos nito, Panginoon. Hindi ka po namin katulad, Lord, na kung saan kami, kung minsan o madalas, kung mayroon man kami sinisimulan, Lord, yung mga pagkakataon na hindi namin ito natapos dahil sa iba't ibang kadahilanan o rason. Pero salamat sapagkat ikaw ay Diyos, ikaw ay banal, ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan. Totoo sa iyong mga salita at mga pangako na kapag sinabi mo, gagawin mo, tatapusin mo, Panginoon. Lord, kaya salamat sapagkat patuloy mo kami tinuruan, Lord, na patuloy na manalangin, manampalataya sa iyo, Panginoon. Tulad po ni Haring David, na kahit meron siyang katiyakan, Panginoon, sa iyo, ay gayon pa rin ang kanyang pananampalataya at pananalangin, Lord. At naway, gayon din po kami, Panginoon. Mas higit, Lord, na turuan mo kami, Panginoon, na kumapit, manampalataya, isalig ang aming pag-asa, maniwala na ikaw ang Diyos na siyang
punong-puno, Lord, ng mabubuting gawa, Panginoon. Ng iyong mabubuting gawa, itatapusin mo, Panginoon. Ano man din ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa po sa amin, isa lang po ang higit namin panalangin, Lord. Let your will be done sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa iyong lahat ng kapurihan, karangalan at dakilaan, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.